This guy is Manix Carancho. At just 17, he achieved millionaire status. Mga 1 year, that's the time that I got my first million. Pinicture ko po yung isang buong salas namin. Grabe. Wow, 17. Tapos ang daming pambenta. Kung nasa 20s ka at pangarap mo maging successful at yumaman, may good news po ako sa iyo. In this episode, pag-uusapan natin ng 6 principles you need to follow in order for you to become rich in your 20s. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Ang pagiging matagumpay sa buhay ay hindi lang nadadaan sa madalian. Ang sikreto ay nasa tamang desisyon na ginagawa mo habang ikaw ay bata pa. Kaya pag-usapan natin sa video na ito, ano yung tamang mindset and habits that you need to possess in order for you to become successful in your 20s. This is what I've realized. Gusto kong i-share at ibahagi po sa inyo. Sana makatulong tong episode po na ito. If I can really talk to my 20s, ito yung dapat kong ginawa earlier. Number 1, choose the people you associate with. Sabi nga, tell me who your friends are and not tell you who you are. Kung ang kasama mo parati ay mentally broke people, anong mangyayari? Apektado ka pa rin. Actually, nangyari po yan sa akin. Masipag ako, matyaga ako, pero wala pa rin nangyayari sa income ko. And then, kinausap ko yung mentor ko, si Francis Kong. Sabi ko, Ninong Francis, what seems to be my problem? I work so hard. I turn day into night, night into day, pero wala pa nangyari. Sabi niya, pansinin mo yung mga taong kasama mo. Magkano ang average income nila? Nung nagtanong ako, hindi kami nagkakalayo. Sabi niya, no offense man sa mga friends mo, if you want to increase your income, you have to find people who earns more than you and you learn from them. So basically, that is what I did. Kasi 20 plus ang kinikita ko. So naganap ako ng taong kumikita ng 50 plus thousand a month. And tinamaan ko. And then, naganap ako ng taong na kumikita ng 100,000 a month. Nung natuto ko, tinamaan ko. Then next, naganap ako ng mga taong kumikita ng 7 digits per month. Nung natuto ko, tinamaan ko. Kaya nga mga friendship, sumama kayo sa mga taong like-minded na may mga goals. Surround yourself with people who can challenge you to grow and inspire to reach your potential. Naku, kaya nga kung gusto mong maging matagumpay, kailangan mamili ka ng mga taong mong kasama. Yung magtutulak sa iyo pataas, hindi ka hihilain pababa. That's number 1. Second thing that I would want to teach myself when I was in my 20s, ito lang, pakinggan nyo. Never exchange time for money. Dapat pinapalit mo, di ba, sa resulta. Bakit? Kasi nga, if you work 8, you get paid 8. If you work 12, you get paid 12. Paano kung nagkasakit ka? Wala ka ng kita. Diba? Ang lahat ng oras natin, hindi natin pwedeng pambayad lang ng bills. Kaya mag-invest ka sa mga bagay na pwede kang kumita ng tinatawag na passive income or result-based. Parang ahente. Pag ikaw nagbenta ka ng mga lupa, insurance, di ba? Ahente ka. 1 hour ka lang nagtrabaho, pero nabenta mo 100 items, babayaran ka 100 things. Agree? Ganun din. If you learn how to invest in passive income, pag may puhunan ka na, bili ka ng property, paupahan mo, kikita ka. So, it's not based already on time, but it's based on results. Maniwala po kayo. Ang tagumpay ay nasa pagpaparami ng kita. Hindi mo kailangan magpagod araw-araw. You don't only work hard, but you also need to work smart. Third principle that I should teach myself when I was in my 20s. Listen, huwag kang magmamadali. Nako, sa social media, marami kang makikita. Mabilis ang success. Pero ang totoo, karamihan doon ay hindi totoo. Yung parang nagkakaroon ng FOMO. How to earn 6-digit income by just clicking. Sa totoo lang, pinapakita nyo napakadali. Madali yan probably kasi alam nyo na, pero para sa mga tao hindi pa alam, hindi yan madali. Hindi yan madali. Parang nakaka-stress, di ba? Parang feeling mo na pag-iiwanan ka na. Kaya guys, ito pakinggan nyo. If you're young right now, don't compare yourself with others. Take your time. Ang tunay na tagumpay ay hindi minamadali. Gamitin mo yung oras mo para matuto ka, mag-improve ka. Mas mabuti na yung slow but sure rather than fast and furious. Ang journey mo ay hindi mo dapat ikumpara sa iba. Mag-focus ka sa sarili mong growth at diskarte. Let's go to number 4. Principle na kailangan natutunan ko when I was in my 20s, kapulutan nyo ng aral. Do not try to do everything at the same time. Kasi minsan mindset ko, katulad ng sinabi ng mama ko, anak, lahat pwede kita, pasok. So feeling ko, konti kita dito, konti kita, grupo, laki kita. Pero alam mo tunay nangyari, konti logi, grupo, laki logi. Diba? I was a jack of all trades, master of what? None. Burned out, half-baked. Naubos ang oras mo sa gagawa ng maraming bagay. Wala ka natatapos. Guilty? Type guilty sa comment section, please. Hindi ka naman nagiging magaling kahit sa ano. Diba? Ati kasi ang attention mo. Oh, defocus. Ito lang guys. Makakausap ka na yung 20s ko, magta-time machine lang ako. Chinky, focus on one thing that you're good at. Masterin mo.
Kapag naging expert ka, susunod sa iyo ang kayamanan at tagumpay. Success comes from mastery. Hindi mo kailangan gawin lahat. Piliin mo ang bagay na talagang pinakamagaling ka, nag-e-enjoy ka, that will make an impact in the future of others. Like for me, yung paggagawa ng content, especially in the area of finance. God has gifted me that opportunity. Kaya ito yung ginagawa ko. Grabe, kapatid. Ito na lang, dalawa na lang ha. Nandito pa ba kayo? Kung nandito pa kayo, type nandito pa. Itong number 6 ang pinakamalaga, kaya huwag nyo imimiss. Number 5 na po tayo. What can I tell myself in my 20s? Do not overspend. Actually, I wasn't guilty of this kasi marunong na ako mag-ipon, bata pa ako. Pero karamihan po, yan po nagiging problema. Yung inuuna yung wants kesa yung needs. Sa huli, ano po nangyari? Nagkakautang at walang ipon. Laging kapos na lang. Nung maliit ang kita na pagkakasya, nung lumaki ng sweldo, nagkulang na nagkautang pa. Ay guilty ulit. Napupunta kasi sa luho eh. Nawawala yung tinatawag ng essence ba of working. Kasi nga, na-stress ka, bumibili ka, nagkakautang ka, pagkatapos niyan, yun, wala ka ng peace of mind. Guys, ito lang, let me encourage you. Learn to live below your means. Gamitin mo yung pera mo, ang goal mo, mag-ipon ka para makapagnegosyo ka. Pag may negosyo ka na, makapag-invest ka na. At pag kumikita ng invest mo, mag-enjoy ka. Last but not the least, what can I tell myself in my 20s? Ako, para di ako ma-stress. Do not pursue money and success. Let them follow you. Maniwala ka, pakinggan nyo to. Kapag pera ang habol mo, stressful. Yun nga yung nangyayari, di ba? Pera. Money driven. Madalas nauwi sa pagiging unhappy. Bakit? Feeling ko, the more I pursue money, mas okay ako. No? The more I pursue money, the more money ran away from me. Nalilimutan mo na minsan yung importante sa buhay. Tulad ng relationships, kalusugan, pagkakaibigan. Kasi nga gusto mo kumita. Alam mo, ito lang challenge ko sa inyo. Focus on creating value. Tulungan mo ang iba sa pamagitan ng iyong God-given skills, talents. Magtayo ka ng negosyo, mag-serve ka. Kapag nakatulong ka, ay nako, maniwala ka. Susunod ang pera at tagumpay. Yan ang sikreto na tinuro sa akin ni Zig Ziglar. Sinabi niya, just help enough other people to get what they want and you will also get what you want in life. My friends, true success comes from making an impact, not just making money. Money is only a result of a job well done. Kaya kung gusto mo maging successful in your 20s, tatandaan itong 6 na prinsipyo ito. Piliin ang mga taong at kaibigan, matutong mag-invest, mag-focus sa process, huwag magmamadali, mag-master sa isang bagay, matutong magtipid, mag-prioritize sa iyong goal, gawin mo ang lahat para makatulong sa kapwa. Susunod na ang pera. Mga kapatid, kung gusto nyong mas matutunan pa ang mga prinsipyo ng tagumpay at kayamanan, let me encourage you and invite you. Mag-subscribe kayo sa channel na ito at panoorin nyo pa yung mga ibang videos nandito. I-share mo na rin to sa mga kaibigan mo, sa mga taong nangangarap magtagumpay. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyak.